Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Kumakalat po ngayon sa social media itong post ng Vincentiments. Ang literato po ni Daryl Yap, Sara Duterte at Amy Marcos. Ang caption, #itim. So marami pong marites ang medyo naguguluhan dito. Ano ba ito? Sabi ba nila nakipag-collab na ba ang Vice President natin kay Amy Marcos? Kasi sa totoo lang, itong ginagawang hearing ni Amy Marcos ay hindi naman daw pinaniniwalaan ang kampo ng mga Duterte. O sino ang hindi naniniwala? Hanny Tabansenya, hindi naniniwala. Kaikikan lang daw. Sal Panelo, Harry Roque, Marlo ka, Sara Duterte. So, itong lumabas na litratong ito ay medyo misteryoso mga kababayan. At sabi ng iba, ito naman daw ay matagal ng litrato ng tatlo mga kababayan. By the way, kung titingnan ninyo ang Facebook page ni Daryl Yap, wala po ata. Hindi ko alam kung hinide muna niya at medyo nagpapalamig muna. Kasi ang sama nang nangyari sa kanya dun sa kanyang Pepsi. Dun sa kanyang pelikulang Pepsi Paloma na lugi mga kababayan, hindi po naipalabas sa sinehan eh. Paano ba naman? Hahanap ka lang ng kalaban, si Bossing Vic Soto pa. Di ngayon, yari ka, nakakasuhan ka. Huwag kasi masyadong paepal, Daryl Yap. Dapat lahat kasi pinag-iisipan mo maigi. Hindi yung porke kala mo, feeling mo malakas ka dahil may mga kapit ka dyan sa gobyerno o dyan sa mga politiko, hindi sa lahat ng oras ay makakatulong sa iyo yan. Kaya yan, Daryl Yap, lesson na sa iyo yan. At ito, ano ba tong literato na to? May collaboration ba? Ano ba? I-endorse ba ni Sara Duterte? Etong si Amy Marcos? Meron ako mga nabasang comment dito mga kababayan. Ito. Ang sabi, this is an old photo. Matagal na raw itong litratong ito. Ayan, sabi nung ilan. Siguro, syempre, kapag ikaw ay tagasunod ni Sara Duterte at ni Daryl Yap at ni Amy Marcos, malalaman mo kung old photo. Siguro nakita na nila ito sa ibang mga platforms. Di ba? O baka sa ibang magazines. Dito rin sa social media. Siguro medyo matagal na kaya nakalimutan na natin. Pero ito raw ay luma na. Luma na ito. At yung #itim, ano to? Patama kay Amy Marcos? Patama ba to sa mga Marcoses? #itim kasi pag sinabing itim, alam nyo na, ibig sabihin nun, kasamaan. Kaya sabi dito, ito basahin ko lang yung comment mga kababayan, na sabi, itim ang budhi. Itim ang budhi, pati buto. Ayan mga kababayan. Ito naman, ang sabi, anong meron na pwedeng abangan para sa Duterte 10+2? Wala na yung kayo, Pepsi Paloma. Wala na, isa umaasa po sa Pepsi Paloma. Nako, sabi ko sa inyo, may palalabas po yan after po ng natapos yung kaso. So, 2 to 3 years, 5 years pa. Matanda na uli si Pepsi Paloma kapag ipalalabas na yung pelikula ni Daryl Yap. Ayan Kaya sa mga magkakaibigan dyan, mag-iingat kayo, kilalanin nyo munang mabuti at baka kayo mamarcos. So, yung iba, ang sabi dito ay mukhang ito yung dating litrato na ipinost uli nila para pakita, mag-hashtag ng #itim para ipakita na kahit kayo'y magkaibigan, nagtatrayduran din. Sus naman, alam naman natin yan. Diyan nga sa lungsod ng Maynila Sobra-sobra ang pakinabang nung dating mayor dun sa pamilya nung Lacuna. Pero ano nangyari? Tinaraydor. At ngayon ay kinakalaban na. Yan po sa lungsod ng Maynila. So, eto mga kababayang litratong ito ay inilabas siguro para patama kay Amy Marcos. Na kahit sa kabila ng ginagawa niyang pagpapasikat, pagpapaepal, at pagsisipsip dyan sa mga Duterte supporters, ay mukhang wala na talagang pag-asa mabalik ang kanilang pagkakaibigan ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan. At eto mga kababayan, kung may mga hindi naniniwala kay Amy Marcos, eto naman si Robin Padilla mga kababayan,
ay naniwala naman kay Amy Marcos. O kung yung iba nilang kasamahan dyan sa DDS, sa PDP ay hindi po naniniwala, kahit mismo yung asawa o yung common law wife ni dati Pangulong Rodrigo Duterte, si Anilita Mansenia, hindi naniniwala sa ginagawang circus ni Amy Marcos, ito namang si Robin Padilla ay paniwalang paniwala. At yan mga kababayan, inendorso pa niya si Amy Marcos. Wala rin naman bearing ang endorsement na. Kasi kung ikaw ay magpapa-endorso, siguraduhin mo yung mag-i-endorso sa'yo ay malakas ang kapit sa taong bayan. Siguraduhin mo na yung mag-i-endorso sa'yo ay talaga namang kilalang tao at pinaniniwalaan. Hindi yung kilala nga pero marami pong galit na. Marami pong nabibwisit na. Marami pong sawang-sawa na sa ginagawa nito. Ay, hindi pala dahil sa walang ginagawa ito. Diyan po sa Senado. So maghanap lang to si Amy Marcos na mag-endorso. Bakit si Robin Padilla pa? Wala na namang dating niya. Ha? Parehas na kayo nagtaasan ng kamay. Wala nang dating si Robin Padilla. Kung titingnan ninyo yung mga sinasabi ng taong bayan, sirang-sira na si Robin. At ngayon pa lang daw ay nagsisisi na sila o dahil nga wala sayang daw yung kanilang boto. Yan po kay Mr. Robin Padilla. So, ini-endorso niya si Amy Marcos. At alam ko, ini-endorso niya rin si Gringo Hunasan. So, ngayon, anong ibig sabihin nito? Tinatalikuran mo na ang PDP candidates? Ibig sabihin ba nito, idinadagdag mo lang doon sa lineup ninyo kasi sa lineup nila, 10 lang sila. So, nagdagdag pa ng dalawa, dalawang wala rin. Okay lang sana kung nagdagdag ka sa PDP kandidato, yung medyo may dating at mahahata kayo pataas. Nangyari, ito si Robin Padilla, nagsariling desisyon at ang ginawa niya, yung kandidatong ini-endorso niya ay pabagsak na rin. So padapa talaga. So yan mga kababayan, at nagpaliwanag ngayon siya, Siguro marami nag-react sa kanya, bakit mo ini-endorso si Amy Marcos? Bakit mo ini-endorso si Gringo Hunasan? Siguro marami nag-question sa kanya. Ito, basahin natin yung kanyang post dyan sa kanyang social media. Sabi niya, mga kababayan at kapanalig, wala pong kinalaman ang PDP laban sa aking personal na pag-endorso sa aking pinunong higit sa mapayapang revolusyon, Senator Gringo 31. At ang aking manang Senator Amy 39. Ito po ay pansariling desisyon ko. Wala raw kinalaman ng PDP, walang kinalaman si Duterte, walang kinalaman si Sara Duterte. Basta yan daw ay sarili niyang desisyon. So nagsasarili na siya. Talaga namang may sarili siyang gusto na iba dun sa gusto ng kanyang partido. Kasi presidente ito ng PDP, di ba? Presidente ng PDP. So sa tingin ko dapat kinonsulta mo muna itong mga miyembro ng PDP bago ka mag-endorso. Siguro naman, kinausap niya. Si Bato de la Rosa, tuwan-tuwa din naman kay Amy Marcos. Diba nung naghihiring-hiring sila pa, pangiti-ngiti, tuwan-tuwa si Bato de la Rosa sa ginagawa ni Amy Marcos. So, pinaliwanag lang niya. Bakit kaya? So, pinaliwanag lang niya para siguro dun sa mga tao, lalong-lalo na sa mga DDS na hindi po naniniwala kay Amy Marcos. Kasi, sa totoo lang, marami po talaga sa kanila ang yung ginagawa ni Amy ay wa-effect. Sabi nga ni pa-epal lang, kaek-ekan lang daw, sabi ni Hanelita Bansenya. So, ito po ay pansariling desisyon ko. Ito po ay walang kinalaman sa Duterte. Ayan pong kanilang 10 kandidato. Na isinusulong ng aming partido politikal, wala pong formal na endorsement ang aming chairman, FPRRD, kay Senator Gringo at Amy. Kundi mula po sa aking kabataan at artista pa po ako, iisa lang ang hangad namin ni Sir Gringo at ni Manang Amy para sa inang bayan. Tulad ng Duterte, silang dalawa ay tapat sa bayan at hindi nagbabago yon maging sino man ang nakaupong Pangulo. Sure ka? Tapat daw sa taong bayan at hindi raw nagbabago yun maging sino man ang nakaupong Pangulo. Sabi mo Hindi ka naman pwedeng kontra yung sinabi mo dahil decision mo yan at opinion mo yan.
So ayan po ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito si Robin Padilla ay nagsasarili at mukhang ito nga 10 senator ninyo hindi nga pumapasok sa top 12. Dagdag ka pa ng 2. Tinagdag mo pa si Gringo at etong si Amy Marcos. O hindi mas lalo nang nalito yung PDP at sabihin nila, nako, panay padapa na nga ito, nagdagdag ka pa ng 2 padapa. At itong litratong ito mga kababayan sa ating screen, wala pong linaw to huwag po kayo maniniwala basta-basta na may collaboration na mangyayari, bati na ba uli sila kasi sabi nga ni Sara Duterte ay kung sakali mga kasama sila, siguro nagpaplastikan lang sila o talaga magkaibigan sila, nalilito pa rin. Hanggang ngayon nalilito na si Sara Duterte dito sa ginagawa ni Amy Marcos. Sino ba naman hindi malilito? Lahat na ata ng ilog pinuntahan na. Namangka na sa kahit saang ilog mga kababayan So, wag po kayong basta-basta naniniwala dito. Ito maaari ay isang patama kay Amy Marcos o kaya merong ang collaboration na mangyayari o kaya ay ito lang ay tawag dito, lumang photo. Ano man tawag dun sa lumang photo? Throwback photo. Ewan ko kung anong layunin, kung bakit sila naglabas ng ganitong litrato. Well, malalaman naman natin yan pagdating ng mga ilang araw. Okay, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.